Ako si Trisha. Ito ang kakaibang kwento ko. Kakaiba dahil na-inlove ako sa isang engkanto noon. Mabilis kasi akong maniwala sa mga sinasabi o pinapakita sa akin ng tao. Kaya ganun siguro ang nangyari sa akin. Trisha! Halika na, maligo na tayo sa ilog. Sobrang init. Hindi ko kinakaya. Teka lang, may inuutos pa sa akin si nanay sa bahay kaya hindi pa ako makakasama sa iyo. Hay nako! Bilisan mo na dyan! Sigurado ako na marami na namang pogi na naliligo ngayon sa ilog. Sige ka, hindi mo sila makikita. Luka-luka ka talaga. Akala ko ba mainit kaya tayo pupunta ron? Well, kasama na rin naman yun sa agenda ko. Pero nandun talaga ako para maghanap ng pogi, no? Alam mo naman ako, lapitin ng mga lalaki. Dahil sa sinabing yun ni Sandra, ay natawa na lang ako. Puro kalokohan talaga yung babaeng yun. Pero masaya naman ako para sa kanya nun dahil nakikita kong masaya siya. Wala naman akong pakialam kung puro lalaki ang inaatupag niya. Para sa akin, kaibigan ko pa rin siya. Oh, lapitin din naman ako ah. Puro sakit nga lang sa ulo pero lapitin pa rin ako. Puro may kalokohan kasi yung mga nahahanap mo eh. Humanap ka kayo ng matino. Wow! Nagsalita ang babaeng nakahanap ng matino. Niloko ka ng ex-boyfriend mo, no? Uy, masakit yun ha. Tapusin mo na nga yan para makaalis na tayo. May aasikasuhin lang ako sa bahay. Pupuntahan na lang kita sa inyo. Dapat tapos ka na pagdating ko dun ha. Oo na, sige na. Tatapusin ko ng pinapagawa sa akin ni nanay sa bahay para masamahan na kita. Bye na. Sige, babush. Matalik kong kaibigan si Sandra noon pa. Grade 1 pa lang kami, ay kami na ang laging magkasama niyan sa eskwela. Yun nga lang, kung minsan ay loka-loka. Kaya napapahamak kami minsan ng kaibigan kong yan. Diba? Sabi ko naman sa'yo maraming gwapo dito eh. Ikaw kasi hindi ko sumasama sa akin kapag niyayaya kita. Nawawalan ka tuloy ng chance na makilala sila. Ha? Huwag mong sabihin na kinilala mo na yan isa-isa. Paano kung sabihin ko sa'yong oo? Kinilala ko na yan sila dahil baka maagawan pa ako ng iba. Alam mo naman sa baryo natin, marami din na magaganda. Kaya kapag naunahan ka, talo ka. Natatawa na lang talaga ako kay Sandra. Kahit kailan, ay hindi ako nakaramdam ng inggit sa kanya. Kung minsan ay niloloko ko siya na naiinggit ako, pero hindi yun totoo. Idol talaga kita pagdating sa ganyan eh. Ako kasi, kung sino lang ang dumating, yun na lang. Minsan lang din kasi may manligaw sa akin. Hindi naman kasi ako katulad mo, no? Ay nako, ewan ko ba naman kasi sa'yo. Maganda ka naman pero mahiyain ka. Kaya madalas ay naloloko ka. Huwag mo nang idiin pa ang palpak na love life ko. Ang mabuti pa, maligo na tayo. Para naman mahimasmasan ka sa kalandian mo dyan. Tara na! Habang naliligo kami noon, ay hindi napigilan ni Sandra na hindi ipakilala sa akin isa-isa yung mga nakilala niyang pogi sa ilog. Kahit ayaw kong marinig, ay hinayaan ko na lang din siya. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ganon na lang ang ginagawa ko noon. Iyan si Tomas, tahimik lang yan sa una pero maingay sa kama. Ha? Sandra, ano ba? Totoo ba? May nangyari na talaga sa inyo ng lalaking yan? Alam mo, dapat secret ko lang yun pero hindi naman kita hahayaan na mahuli sa balita. Oo, may nangyari na sa amin yan. Luka-luka ka talaga. Huwag mo sabihin na hindi lang si Tomas ang lalaking. Oops, huwag mo nang ituloy. Pero oo, hindi lang si Tomas. Meron pa dyan si Boyong, si Chris at si Chano. Nang marinig ko yun, ay bigla akong nag-alala kay Sandra. Alam ko namang masaya siya sa ginagawa niya. Pero kailangan din niya mag-ingat sa mga lalaking nakakasalamuha niya. Seryoso ka ba dyan? Ikaw baka mamaya magkasakit ka dyan sa ginagawa mo. Umayos ka nga.
Alam mo, ganyan ka lang magsalita kasi malungkot ang love life mo. Try mo kayang kumilala ng ibang tao. Naku, alam mo naman na wala akong oras para dyan. Sa dami ng pinapagawa sa akin ni nanay, hindi ko maiisip yan. Kahit naging ganun pa ang sagot ko kay Sandra, ay pinilit pa rin niya akong kumilala ng ibang tao. Sabi pa niya, siya raw ang hahanap at kikilala sa lalaking yun. Para masiyasat niyang mabuti bago ko umoo. Lagi na lang daw kasi ako naluloko eh. Pag-uwi ko, ay pinagalitan na naman ako ni Nanay Wilma. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ganon na lang ang ginagawa ko. Ayoko kasi na pinipilit niyang masamang impluensya sa akin si Sandra. Dahil hindi naman. Oh, sana naman kayo nang galing ng kaibigan mo si Sandra. Niyaya ka na naman ba niyang lumandi? Nanay, hindi naman po. Niyaya niya lang ako sa ilog dahil gusto niyang maligo. Ang init kasi ng panahon eh. Ay nako, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo anak na lumayo ka na sa babaeng yan? Puro kalandian lang naman ang tinuturo niya sa iyo. Nanay, bata pa lang po ako, ay kaibigan ko na po si Sandra. Alam niyo naman po yan, hindi ba? Hindi ko naman po hahayaan na lumayo ang loob namin sa isa't isa. Lalo na kung alam ko po na wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Basta, hindi ako komportable na nakikipag-usap ka dyan sa babaeng yan. Baka mamaya magulat na lang ako na buntis ka na dahil sa mga tinuturo ng babaeng yan sa'yo. Nanay, kilala niyo naman ako, hindi ba? Hindi ako gagawa ng dahilan para masira ang pamilya natin. Wala po ba kayong tiwala sa akin? Sa'yo meron. Sa kaibigan mo wala. Diyan ka na nga. Di ka naman yata makikinig sa akin eh. Padabog na umalis si Nanay Wilma. Hindi ko na lang siya pinansin. Dahil sanay na rin naman ako sa pakikitungo niya sa akin. Simula nang mawala si tatay, ay ganyan na siya sa akin. Sabi ng mga kapitbahay noon, naingkanto si tatay kaya nawala siya sa amin. Pero hindi naman ako naniniwala roon. Trisha, hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kita tinatawag. Ang sabi ko, ipagtimpla mo ko ng kape. Ay, pasensya na po nanay. May sinampay po kasi ako kaya hindi ko agad kayo narinig. Ito na po, ipagtitimpla ko na kayo. Bilisan mo, dahil aalis pa kami ni Teresa. Pupunta kami sa palengke para bumili ng isda. Mahirap kung mauubusan ako, yun lang ang kaya ng bulsa ko. Opo nanay, ito na po. Dahil mainit ng ulo ni Nanay Wilma, ay hindi tuloy ako nakapagpaalam na pupunta si Sandra sa bahay namin para sunduin ako. Gusto daw niya makipagkwentuhan sa akin dahil may nakilala raw siyang lalaki na bagay sa akin. Halika na! Madaming naghihintay na boy sa'yo. Dahil sa lakas ng boses ni Sandra, ay hinila ko siya papasok sa loob ng bahay namin. Aray siya ng aray dahil sa ginawa ko. Katatapos lang magalit sa akin ni Nanay Wilma, ay mukhang pagagalitan na naman ako dahil sa kanya. Ha? Ano sinabi mo dyan? Tumahimik ka nga, baka marinig ka ng mga kapitbahay. Ano ka ba naman? Ayos lang naman yun ah. Dalaga ka naman. Binata naman yung ipapakilala ko sa'yo. Anong problema? Wala, baka hindi na ako sumama sa'yo. Ayaw kong pasamahin sa'yo ni Nanay Wilma. Kasi puro kalandian lang daw ang tinuturo mo sa akin. Napansin kong nasaktan siya sa sinabi ko. Dahil nawala ang sigla sa mukha niya. Tumahimik na lang ako saglit. Hindi ko naman sinasadya na saktan siya. Alam mo, minsan, hindi ko na gustong turing sa akin ng Nanay Wilma mo. Ganun na ba ako kasama na kailangan lumayo ka sa akin? Buti na lang talaga, nanay mo siya kaya nirerespeto ko pa rin siya. Alam ko naiinis ka pero pasensya na kasi. Kailangan ko talagang sundin ng Nanay Wilma ko. Pwede bang kahit ngayon lang ay huwag mong sundin ang Nanay Wilma mo?
Hinihintay ka na nila at nakakahiya naman kung hindi ka pupunta ron. Wala na ako nagawa. Nakita ko na lang ang sarili ko noon sa isang malaking bahay. Maraming tao roon, kaya lalo akong nahiya. Ayaw kong pumasok pero hila-hila na ako ni Sandra sa loob. Kaya napatanong na rin ako kung kaninong bahay ba yon. Sandra, kanino naman ang bahay na to? Hindi ko to alam ah. Oo nga ako rin. Hindi ko alam na may ganitong bahay pala sa baryo natin. Nagtaka ako pero hindi ko na yun pinansin. Umupo na lang ako sa sofa dahil yun ang sinabi sa akin ni Sandra. Tumayo si Sandra at sinubukan kong habulin siya. Pero sabi niya wag na raw. Hahanapin raw niya si Leo. Diyan ka muna. Hahanapin ko lang si Leo. Leo? Sino naman yun? Huwag ka na magtanong. Basta, iyon ang ipapakalala ko sa'yo. Ikaw talaga. Kapag nalaman ni Nanay Wilma to, mapapagalitan tayong dalawa. Hindi naman tayo papagalitan kung hindi ka magsusumbong sa kanya. Sige na, hahanapin ko na siya. Nang makita ko ang lalaking kasama ni Sandra, ay bumilis ang takbo ng puso ko noon. Sobrang gwapo niya. Pakiramdam ko ay hindi niya ako magugustuhan. Ang mga mata niya ay nangungusap sa akin. Trisha, ito si Leo. Siya ang gusto ko ipahalala sa'yo. Hello Leo. Hello Tricia, kamusta ka na? Sana maging masaya ka sa party na to. Ayos lang naman ako. Sana nga mag-enjoy ako sa party mo na to. Hindi kasi ko sanay sa mga ganitong party eh. Sigurado naman ako nasasama ka ni Sandra ngayon para magsaya. Hindi ba Sandra? Sige Maiwan ko muna kayo rito. May kailangan lang akong puntahan sandali. Ganun ba? Sige, salamat Oo naman, sasamahan ako ni Sandra. Pagkatapos kong sabihin yun, ay umalis na si Leo. Nginitian ko siya pero hindi ko alam kung nakita niya yon. Sa tindig niya, alam ko agad na sobrang busy niyang tao. Para bang wala siyang oras sa pag-ibig. Ay, ganun lang yun? Akala ko pa naman may kakaibang mangyayari. Kaya nga kita dinala rito para magka-love life ka na. Tapos, ganun lang? Iiwan lang niya tayo rito? Ayoko nun Gusto kong sabunutan si Sandra dahil kinain na ako ng hiya nang makita ko si Leo. Pinanlakihan ko siya ng mata ng mga oras na yon. Hindi ko na napigilan na hindi siya kausapin. Naiinis ako na nahihiya dahil sa kalokohang ginawa niya. Ano ba? Gwapo naman, di ba? Saka, alam kong ganyan ang mga tipo mo. Ikaw na nga ang hinanapan ng love life dyan, ikaw pa ang inis na inis. Alam ko namang tinutulungan mo lang ako magkaroon ng boyfriend pero nakakahiya. Mukhang hindi naman ako papasa sa kanya kasi ang gwapo nun, no? Sabi ko sabay tapik kay Sandra. Gusto kong sumigaw noon pero ayoko namang gumawa ng eskandalo. Hindi ko naman pati ugali yon. Kinalma ko na lang ang sarili ko. Okay, pero aminin mo, gwapo siya. Kaya na nga nung tinitingnan mo siya parang matutuno ka na eh. Bahagyan na mula ang pisngi ko dahil sa sinabi sa akin ni Sandra. Nakaramdam ako ng kaba. Nakita pala yun ni Sandra. Ha? Talaga ba? Hala, nakakaya naman kasi talaga sa kanya eh. Tingnan mo, crush mo talaga siya. Sabi ko na nga ba eh. Well, sino ba naman kasi hindi magkakagusto sa kanya, di ba? Kung hindi nga lang para sa'yo yan, kinuha ko na yan. Hindi na lang ako umimik noon. Hinayaan ko si Sandra na i-enjoy ang party. Kahit nakabangkaba na ako noon. Dahil alam kong mapapagalitan ako ni Nanay Wilma. Habang umiinom si Sandra kasama sina Tomas at Chano, ay lumabas muna ako noon. Nagulat na lang ako nang may nagsalita sa bandang likod ko. Oh, bakit ka nandito? Hindi ba dapat ay nasa loob ka para mag-party? Pasensya ka na, ngayon lang ako nakabalik. May pinuntahan lang akong importante. Ano ba naman yan, Leo? Nagulat naman ako sa'yo.
Ayoko kasi sa maraming tao eh. Mas okay na sa akin na dito lang ako sa labas. Si Sandra lang naman ang pumilit sa akin na sumama rito eh. Saka ayos lang. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya sa akin. Ah, ganun ba? Ako rin naman eh. Ayoko sa maraming tao. Kaya paalis-alis ako kanina kung napansin mo. Dahil sa sinabi ni Leo, ay nagtaka ako. Bakit naman ganun ang nararamdaman niya? Siya nga ang may-ari ng malaking bahay na yun, hindi ba? Hindi ko tuloy na iwasan na magtanong. Ha? Ikaw nga ang host ng party na to, di ba? Bakit tayo mo sa tao? Kaya naman ako nag-host ng party na to. Dahil mag-isa lang kasi ako. Ang laki-laki ng bahay ko. Tapos ako lang ang nakatira. Ang lungkot, di ba? Bakit naman kasi may bahay ka rito sa baryo namin? Alam mo, ang tagal-tagal ko na rito, pero ngayon ko lang nalaman na may ganito rito. Nakakapagtaka nga eh. Pamana kasi sa akin ang bahay na to ng mga magulang ko. Matagal na ito nakatayo. Baka hindi mo lang napapansin. Kasi lagi kaya tayo nasa loob ng bahay nyo eh. Baka nga. O sige ha, hahanapin ko muna si Sandra. Dahil baka umuwi na naman siyang lasing. Lagot na naman kami sa nanay Wilma ko nito. Maiwan muna kita ha. Kailangan ko na talagang umuwi eh. Kahit na gusto ko pa siyang kausapin, ay kailangan ko na rin talagang umalis. Mas mahalaga pa rin sa akin ang paggalit ni Nanay Wilma. Alam kong sumisigaw na yun sa bahay namin dahil hinahanap niya ako. Sige, ingat kayo ni Sandra. Saka na ulit tayo magkita kapag may party na ulit. Oo sige, wala naman sa akin problema yun. Saka na lang ulit ha. Kahit alam kong hindi naman yun mangyayari, ay yun na ang nasabi ko. Wala na rin kasi akong oras noon dahil nagmamadali na akong hanapin si Sandra. Hoy Sandra, halika na nga. Gabi na. Sigurado akong galit na sa akin si Nanay Wilma nito. Hoy, ano ba? Ang aga-aga pa naman ah. Halika, makipagsayawan ka muna sa amin ni Tomas at Chano. Hinila ko ng pilit si Sandra. Dahil sa ginawa ko, ay nagulat si Tomas at Chano. Kinuha ko ang mga gamit ko at umalis na kami. Wala na akong pakialam ng mga oras na yun kung magalit sa akin si Sandra. Nakakainis ka. Ikaw na nga itong binigyan ng love life dyan tapos hindi mo ako susuportahan sa love life ko? Love life? Love life bang matatawag yung marami kang lalaki? Sandra, kung ikaw nasa posisyon ko, maiintindihan mo rin ako. Tara na, umuwi na tayo. O sige na, di hindi love life yon. Sa susunod, hindi na kita isasama. Panira ka ng kasiyahan eh. Alam kong inis na inis ka pero pasensya ka na ha. Lagot talaga ako kay Nanay Wilma nito. Kasi ang dami kong iniwan na gawain sa bahay eh. Tama nga ako. Pagbukas ng pinto, ay agad akong sinigawan ni Nanay Wilma. Halos ibato na nga niya sa akin kung ano man ang makita niya sa bahay na pwedeng ibato sa akin. Buti na lang at nakakaiwas ako sa kung ano man ang ibato niya. Sabi ko na nga ba, kaya wala ka rito dahil sumama ka na naman sa babaeng yun. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka lang sumama dyan? Nanay Wilma, pasensya na po. Hindi ko po napigilan si Sandra na isama ako roon. Sinabihan ko na po siya talagang makulit po siya kaya sumama na ako sa kanya. Puro ka ganyan. Gabi na, matulog ka na. Bukas bawal kang lumabas ha. Oras na hindi kita makita rito sa bahay, kakalbuhin talaga kita. Hindi na ako sumagot dahil alam kong galit na galit si Nanay Wilma sa akin. Iniyak ko na lang sa kwarto ang lahat ng narinig ko mula sa kanya. Lagi namang ganito ang buhay ko eh. Makalipas ang ilang araw, ay pumunta si Sandra sa bahay namin. Buti na lang at wala na si Nanay Wilma noon, kaya pinapasok ko siya sa bahay. Nagulat na lang ako dahil kasama pala niya si Leo. Inis na inis ako sa kanya dahil hindi man lang ako nakapag-ayos. Oh, Sandra, bakit kayo nandito? Sabi kasi ni Leo gusto ka raw niya makita. Kaya dinala ko siya rito.
Wala naman si Nanay Wilma, no? Hindi naman siguro niya ako papagalitan na dinala ko rito sa'yo si Leo. Oo, kakaalis lang niya kanina. Buti na lang din hindi niyo siya naabutan. Tsako na magagalit yun eh. Sige, upo muna kayo rito. Dahil hindi nga ako handa sa pagpunta nila, ay kinausap ko si Sandra ng palihim. Nakakaya naman kasi na marinig pa ni Leo kung ano ang pag-uusapan namin. Kaya hinila ko siya sa may kusina. Bakit naman dinala mo siya rito? Alam mo naman na bawal kang pumunta rito, di ba? Nagdala ka pa ng lalaki. Lalo lang tayong mayayari ni Nanay Wilma niyan eh. Paano na lang kung umuwi si Nanay Wilma ngayon at makita niya yan? Anong magagawa ko? Gusto ka nga raw makita. Alam mo ikaw, lalaki na nga lumalapit sa'yo, tapos ganun pa ang reaction mo. Kung ako yan, grab ko na agad yan. Alam mo, magkaiba kasi tayo eh. Hindi ko naman talaga uunahin ang love life na yan. Dahil inaasahan ako ni Nanay Wilma rito. Totoo naman ang sinabi ko. Sadyang magkaiba lang talaga kami ni Sandra. Dahil lumaki siya na walang nanay at tatay. Kaya siguro kung kani-kanino niya hinahanap ang pagmamahal na yon. Anong inaasahan? Inaalipin ka nun. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit hinahayaan mong saktan ka ng matandang yon? Alam mo, lakasan mo pa yung boses mo para marinig ka ng mga kapitbahay. Saka umayos ka ha. Nanay ko pa rin ang tinutukoy mo. Parang hindi mo ako kaibigan ah. Naku, oo. Malapit ko nang tapusin ang relasyon natin bilang magkaibigan kung hindi mo susubukan na kilalanin ng Leo na yan. Wala namang kasing masama kung susubukan mo eh. Hay nako, bahala na nga. Halika na at baka magtaka na si Leo kung bakit bigla na lang tayong nawala sa sala. Yun na nga ang ginawa namin. Bumalik na kami sa sala. Humingi kami ng pasensya dahil ang tagal namin sa kusina. Pinaghanda ko sila ng tinapay at juice dahil nakakahiya kung wala man lang akong ihain sa kanila. Leo, pasensya ka na ha. Ito lang kasi yung meron kami. Hindi naman kasi ko kasing yaman mo. Ano ka ba? Ayos lang sa akin to. Makita ka pa nga lang, sapat na sa akin. Bonus na lang tong tinapay at juice na inihanda mo para sa amin ni Sandra. Ngumiti siya sa akin noon. Dahilan para kiligin ako sa kanya pero pinigilan ko agad ang sarili ko. Tsak naaasa rin kasi ko ni Sandra kapag nakita niyang may kilig akong nararamdaman. Nagpaalam si Sandra na lalabas muna dahil kausap niya si Tomas. Ang lakas talaga mang-asar ni Sandra. Siguro'y planado niya yun talaga. O siya, ikaw nang bahala dyan. Kakausapin ko pa si Tomas eh. May ipapaayos ako sa kanya sa bahay. Sigurado ka ba? Talagang iiwan mo sa akin dito sa Leo? Sinamahan mo tapos iiwan mo? Alam mo, kailangan nyo rin mag-usap, dalawa na kayo lang. At saka, ayos na naman kay Leo yan. Di ba, Leo? Oo naman, ayos lang sa akin. At saka wala naman tayong magagawa kung may kailangan talagang gawin si Sandra sa kanila. O di ba? Buti pa si Leo naiintindihan na busy ako kaya hindi ako pwedeng tumambay na lang dito. At makinig sa mga kwento nyo. O sige na, babush! Bahala ka na nga dyan. Sige na, mag-iingat ka sa Tomas na yon ha. Maarting naglakad si Sandra palayo sa bahay namin. Bahagya akong natawa dahil sa kanyang ginawa. Kahit papano, ay nakausap ko si Leo. Nakilala ko siya ng konti. Nag-usap kami habang nagluluto ako ng tanghalian. Bakit ka nga pala pinalipat ng mga magulang mo rito sa baryo? Kung maayos naman pala ang trabaho mo sa Maynila. Kasi bukod sa walang nakatira sa mansion, wala na rin akong gagawin sa Maynila. Ang kuya ko na kasi ang pinagkakatiwalaan nila ron. Mukhang hindi pala kayo ayos ng pamilya mo, no? Ayos naman ba ang pamamalagi mo rito sa baryo namin? Oo naman. Mas maigi nga rito dahil tahimik. Malayo sa magulong mundo ko sa Maynila. Mabuti naman. Ikaw ba? Kumusta kayo ng nanay mo?
Nasabi sa akin ni Sandra na hindi daw kayo nagkakasundo. Halos maibug ako ang tubig na iniinom ko ng mga oras na yon. Si Sandra talaga, kapag may pagkakataon na magkwento, ay ikukwento niya talaga. Ni hindi na siya magtatanong kung pwede bang ikwento yon o hindi. Talaga ba? Sinabi niya yun sa'yo? Ang babaeng yun talaga chismosa. Lagot sa akin niya mamaya kapag nagkita kaming dalawa. Wag mo na siyang awayin. Nagpakwento kasi ako nung nakaraan sa kanya kasi gusto talaga kitang makilala eh. Pasensya ka na. Ayos lang naman. Kilala din naman kasi ang nanay ko rito sa baryo na mainitin talaga ang ulo. Kaya siguro ganun ang nakwento niya sa'yo. Naku, mukhang hindi yata ako pasado sa nanay mo ha. Wala ba siya nakakasundo sa mga nanligaw sa'yo noon? Wala eh. Lahat ng lalaking manliligaw ko, ayaw niya para sa akin. Naiintindihan ko naman yun kasi siguro mahal na mahal lang talaga niya ako. O tara na, kumain na tayo. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Dahil wala pa si Nanay Wilma noon, ay pinagtabi ko na lang siya ng niluto kong pritong isda. Masaya kami nagkukwentuhan ni Leo habang kumakain ng sabay. Leo, kumakain ka naman siguro ng pritong isda, no? Pasensya ka na ha. Yan lang ang meron dito eh. Hindi naman kasi kami mayaman. Yan ka na naman eh. Di ba sabi ko nga sa'yo kanina, ayos lang sa akin kahit anong ihain mo sa akin. Hindi naman ako maarte sa pagkain kaya ayos lang. Sige na, kumain na tayo. Huwag mo nang isipin pa yan. Napasarap ang kwentuhan namin ni Leo. Kaya hindi ko napansin na dumating na pala si Nanay Wilma. Agad akong lumapit sa kanya at nagmano. Hawak-hawak ko pa nga ang tasang may lamang kape dahil sa gulat sa pagdating niya. Ano ba naman yan? Hindi pa yata tapos ang pagsasampay mo sa labas eh. Kunin mo na nga muna yung mga damit. Nagulat si Nanay Wilma na makita si Leo. Akala ko ay kung anong masasamang salita ang sasabihin niya. Dahil gano'n naman siya sa dati kong mga manliligaw. Pero tinanong lang niya kung sino si Leo. Aba, sino ka? Nanay Wilma, kaibigan ko po si Leo. Dumalaw lang po siya rito sa akin pero pauwi na rin po siya. Hindi ba, Leo? Oo. Aalis na rin po ako pagkatapos kong kumain. Pasensya na po kayo ha, dumayo pa ako ng kain dito. Dahil sa takot ko, kahit na hindi pa aalis si Leo, ay yun na ang nasabi ko kay Nanay Wilma. Dahil baka lalo lang siyang magalit sa akin kapag hindi ko pa pinalis si Leo sa bahay namin. Buti na lang at hindi na umalma pa si Leo sa acting ko. Ha? Ano ka ba naman anak? Huwag kang ganyan sa bisita mo. Leo, tama ba? Umupo ka muna. Naku, pasensya ka na sa ulam namin ha. Ito lang kasi ang kaya ng budget namin eh. Nagkatinginan tuloy kami ni Leo. Hindi ko inaasahan na yun ang magiging reaksyon ni Nanay Wilma kay Leo. Ibang-iba sa trato niya sa mga manliligaw ko noon. Pagkatapos kumain noon, ay nagpaalam na si Leo sa amin. Masaya nagpaalam si Nanay Wilma sa kanya. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik dahil sa aking nasaksihan. Aalis na po ako. May aasikasuhin pa po kasi ako. Baka pumunta rin po ako sa Maynila mamayang hapon. Sigurado ka dyan, Leo? Sayang naman. Akala ko magtatagal ka pa sa pagbisita. Bala ko sanang magluto ng hapunan mamaya. Babalik lang po ako. Kailangan ko kasi talagang ayusin yun. Huwag po kayong mag-alala. Babahoy po ako sa inyo ni Tricia pagbalik ko. Sige. Kung ganon, saka ko na lang din lulutuin yung sinigang. Ingat ka, Leo, ha? Pagkatapos umalis ni Leo, ay agad kong tinanong si Nanay Wilma. Dahil hindi ako sanay sa ganong reaksyon mula sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung ayos lang ba sa kanya o hindi ang pangyayari.
Baka kasi hindi naman totoo ang pinakita niya. Nanay, ayos ka lang ba? Hindi ka po galit? Ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Sa tingin ko naman aalagaan ka na nitong taong to. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin, pahig na ako kung magnonobyo ka. Maalagaan ka niya mabuti. O siya, sige, magugas ka na dyan. At kailangan ko na rin magpahinga. Sige po, nanay. Pagkatapos noon, ay pumasok na nga sa loob ng kanyang kwarto si Nanay Wilma. Hindi pa rin ako makapaniwala na tanggap niya si Leo. Pagkatapos ng gabi na yon, ay nasundan pa ang pagkikita namin ni Leo. Lagi naman siyang bumibisita noon sa bahay. Nire-respeto kasi niya raw talaga si Nanay Wilma. Akala ko ba mataray ang nanay mo? Parang hindi naman, Tricia. Kita mo naman na masaya siyang tinanggap ako rito sa bahay niyo. Oo nga Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang hangin. Baka dahil sa kagwapuhan ko. O di kaya dahil alam niyang mabait ako. Ganon? Kumain ka na nga dyan. Baka gutom lang yan. Aalis di kagad ako. Kasi may aasikasuhin na naman ako Sinabayan talaga kita sa pagkain ng tanghalian. Kasi gusto ko na makita. Ay nako, napakabulero mo na naman ha. Pero salamat. Salamat dahil napapadalas na ang pagdalaw mo sa akin. Sobrang saya ko. Pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam na siya. Agad ko namang hinugasan ang pinagkainan namin. Habang ginagawa ko yun, ay bigla naman lumabas ng kwarto si Nanay Wilma. Teka, umalis na agad ang kaibigan mo? Hindi mo man lang hinayaan na dito siya magpahinga sa bahay natin? May pupuntahan pa daw po siya kaya umalis na. Nanay, pwede po ba akong magtanong sa inyo? Oo naman, ano yun? Bakit po pala mabait kayo kay Leo? Dati naman po, hindi kayo ganyan sa mga manliligaw ko. Napansin ko lang, nag-iba kayo ng pakikitungo sa kanya. Wala naman. Feeling ko lang mabait siya kaya okay siya sa akin. Saka, may itsura siya ha. Saan mo pala siya nakilala? Lalong sumaya ang puso ko dahil nun lang ako hinayaan na magkwento ni Nanay Wilma. Napakatagal ko nang gustong mangyari yun sa buhay ko. Pinakilala po siya sa akin ni Sandra. Nagtataka nga po ako dahil bigla na lang siyang sumulpot dito sa baryo natin. Nakapunta na rin po ako sa bahay niya. Medyo malaki po yun, pero mag-isa lang naman po siya. Ganun ba? Ibig sabihin mayaman ang pamilya niya. Mabuti naman kung ganun. Maaalagaan ka niya ng mabuti. Sasagutin mo naman ba? Nay, hindi ko pa po alam Lalo na alam kong langit siya at lupa ako. Baka hindi rin naman ako magustuhan ng pamilya niya. Baka sabihin pa pera lang ang habol ko kay Leo. Naku, hindi naman siguro mangyayari yon. Mahal ka naman siguro noon. At ipaglalabang ka niya sa pamilya niya kung sakali man. Sana nga po. Pero iniisip ko pa rin naman kung sasagutin ko siya. Naku, sagutin mo na yan. Para sumaya na ang puso mo. Dalaga ka naman na anak. Pwede na yan, no? Pwede na yan. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Nanay Wilma. Mabuti na rin at nagbagong kanyang pananaw sa pakikipagrelasyon ko. Sana'y simula na to ng maayos naming relasyon ng nanay ko. Makalipas ang ilang araw, ay masaya kong binalita kay Sandra na nagiging maayos ng sitwasyon namin ni Nanay Wilma sa bahay. Tiyak ko na magiging masaya rin naman siya para sa akin. Sandra, alam mo bang maayos na akong kinakausap ni Nanay Wilma ngayon? Simula ito nung dumating si Leo sa buhay ko.
Naku, maraming salamat at pinakilala mo sa akin si Leo. Bakit parang nagbago yata ang ihip ng hangin? Dati naman kahit na sino ipakilala mo sa kanya, ayaw niya, di ba? Oo nga nagtataka nga ako. Pero ayos lang naman sa akin kasi at least ramdam ko ang pagmamahal ng nanay ko ngayon. Trisha, ayaw kong pag-isipan ng kahit na anong nanay mo ha. Pero hindi kaya dahil sa pera kaya tanggap ng nanay Wilma mo si Leo para sa'yo? Ha? Dahil sa pera? Ano naman ang ibig mong sabihin ha? Sa dami kasi ng pinakilala mo sa kanya, ngayon lang siya naging interesado sa manliligaw mo. Sa pagkakaalala ko, wala ka namang maliligaw na mayaman nun. Si Leo pa lang. Baka kaya ganun. Medyo nainis ako kay Sandra nung narinig ko yun. Nanay ko pa rin ang tinutukoy niya. Kaya masakit sa akin ang mga sinabi niya. Minsan na nga lang ako magkwento sa kanya ng masasayang nangyayari sa buhay ko. Ganun pa ang isasagot niya sa akin. Alam mo, hindi ko gustong naririnig ko mula sa'yo ha. Bakit ba lagi na lang ganyan ang tingin mo sa nanay ko? Ganun ba siya kasama sa'yo? Paano ko sabihin ko sa'yo na ganun nga ang tingin ko sa nanay mo? Mag-isip ka nga. Bakit naman biglang magbabago ang trato sa'yo ng nanay mo kung wala naman siyang gusto makuha pabalik? O bakit? Hindi ba pwedeng mahal na ako ng nanay ko? Kailangan ba talaga may kapalitang pagmamahal niya sa akin ha? Ibig mo ba sabihin, wala na siyang pag-asa na magbago? Ganon? Oo, dahil ilang taon nang patay ang tatay mo pero galit pa rin siya sa'yo. Diba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, wag mo na tayo mag-usap. Kung sarado pang utak mo tungkol sa nanay mo, wala akong magagawa. Oo, tama. Mas mabuti nga kung ganon. Ayaw mo na rin kita kausapin. Ang hinihiling ko lang naman sa'yo maging masaya ka para sa akin. Masama bang gawin yun? Kapag tama ako ng hinala, huwag kang iiyak sa akin ha. Naiintindihan kita dahil nanay mo yon, pero gusto ko pa rin makita mo ang katotohanan. Masakit, oo, pero kailangan mong tanggapin na posibleng tama ako sa sinasabi ko. Hindi ko na pinansin pa si Sandra. Dumiretso na ako sa bahay. Iyak ako ng iyak ng mga oras na yon. Noong malapit na ako sa bahay, ay nagulat ako dahil nakita ko magkausap si Nanay Wilma at Leo sa sala ng bahay namin. Oh, anak, nandiyan ka na pala. Bakit parang umiyak ka? Nandito si Leo May dalang pagkain at prutas para sa atin. Buti nga at dumating ka na. Kanina ka pa hinihintay niyan. Ha? Leo, bakit? Bakit binibigyan mo kami ng ganito? Hindi mo naman kailangan gawin yan Hindi naman pera o regalo ang habol namin sa'yo Ngayon na kasi ako formal na manliligaw sa'yo. Nakakahiya naman kung wala akong dala-dala, hindi ba? Natulala ako sa narinig ko. Agad kong kinalma ang sarili. Dahil nasa isip ko pa rin ang pag-aaway namin ni Sandra. Ano ka ba naman anak? Ayaw mo ba nun? May nagdadala na sa'yo ng kung ano-ano. Tanggapin mo na lang yan. Wala namang problema ron Ano ka ba? Dahil sa sinabi ni Nanay Wilma, ay napaisip ako ron sa sinabi ni Sandra sa akin kanina. Paano nga kung dahil nga lang sa yaman ni Leo, kaya siya tinanggap ni Nanay? Agad kong winaglit yun sa isip ko. Dahil ayaw ko pa rin pag-isipan ng masama si Nanay Wilma noon. Hindi naman sa ganon. Nakakaya din kasi at baka hindi lang din naman ako sanay sa mga ganito. Pasensya ka na Leo ha. Maraming salamat pala sa mga dala mong pagkain. Oo naman. Ayos lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Minsan lang naman yan kaya tanggapin mo na. Oh, ayan na ha. Sinabi na ni Leo na minsan na lang siya magdadala kaya tanggapin mo na anak. Ako na ang bahalang maghain nito para sa inyo. Umupo ka na lang dyan ha. Nagulat talaga ako sa sinabi ni Nanay Wilma. Pero umupo na lang ako sa sala. Hiyang-hiya ako kay Leo. Hindi naman kasi niya nasabi sa akin na pupunta siya noon.
Hindi man lang tuloy ako nakapag-ayos. Habang nag-uusap kami ni Leo, ay bumalik na si Nanay Wilma. May dala siyang chocolate cake. Todo ang ngiti niya nung dinala niya sa amin yun. Oh, siya sige. Ikaw munang bahala sa bisita mo, anak ha. Pupunta muna ako kay Teresa. Salamat, Leo ha. Aalis muna ako. Ingat po kayo, Nanay Wilma. Ako po muna ang bahala sa anak niyo. Sige po, Nanay. Mag-iingat po kayo ha. Pagkaalis ni Nanay Wilma, ay nag-usap agad kami ni Leo. Labis ang pasasalamat ko sa kanya. Hindi lang dahil sa mga dinala niya sa bahay, kundi sa pag-intindi sa sitwasyon ko. Salamat sa pagdalaw ulit ha. Mukhang mapapadalas ka. Oo naman. Bakit hindi kita pupuntahan? Nililigawan nga kita, di ba? Pupuntahan talaga kita rito sa inyo. Gano'n naman ang manliligaw, di ba? Oo nga pala. May gusto akong itanong sa'yo. Ano naman ang itatanong mo? Bakit parang umiyak ka? May problema ka ba? Wala naman. Hayaan mo na yun. Subukan natin tikman ang dinala mong chocolate cake. Masarap pa to? Iniba ko na lang ang pinag-uusapan namin dahil ayoko nang idamay pa siya sa mga iniisip ko noon. Nakakahiya pati dahil yun agad ang bumungad sa kanya. Oo naman, masarap yan. Paborito ko yan eh. Hindi nga, may problema ka ba? Halata kasi sa'yo na may dinadamdam ko eh. Pwede mo namang sabihin sa akin kung meron. Handa akong makinig. Pinatong ko sa mesa ang chocolate cake. Inayos ko ang aking sarili bago ako sumagot. Ayoko rin kasing maiyak oras na magsalita ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo to. Pero dahil wala naman ako mapagsabihan, sasabihin ko na rin. Sige, habang kumakain tayo ng cake, handa akong makinig. Kahit na ano pa yan. Mahirap din kasing sarilinin ang mga problema sa mundo. Kumuha siya ng chocolate cake at kumain. Nahihiya ako dahil nakita kong titig na titig talaga siya sa akin. Hindi ko maumpisa ng kwento ko nang nakatingin sa kanya. Kaya tumungo na lang ako. Ano kasi, magkaaway kami ngayon ni Sandra. Sa tagal na naming magkaibigan, ngayon lang talaga kami nag-away ng ganito kalala. Ha? Nung isang araw lang ayos na ayos kayo ah. Ano ba nangyari? Tungkol kasi yun kay Nanay Wilma. Hindi ko na ididetalye pa pero may gusto sana akong itanong sa'yo. Sige, kahit ano. Ano yan? Sa tingin mo ba mahal ako ni Nanay Wilma? Alam mo naman na hindi kami maayos, hindi ba? Baka may hindi lang kayo napag-uusapan pero ang alam ko, wala namang magulang ang hindi mahal ang kanilang anak. Subukan mo kayang kausapin. Kasi simula nung mamatay si tatay, naging malayo na ang loob niya sa akin eh. Para bang ako na ang sinisisin niya sa nangyari kay tatay. Bata pa lang naman ako noon eh. Wala akong alam sa nangyari sa tatay ko. Alam kong medyo sensitibo itong itatanong ko sa'yo. Pero, ano bang nangyari sa tatay mo? Pwede ko bang malaman? Noong mga oras na yon, ay hindi ko alam kung ikukwento ko sa kanya o hindi. Hindi ko naman kasi alam kung naniniwala siya sa mga ganon. Alam mo naman na maliit lang na baryo tong sa amin, hindi ba? Ang sabi sa akin kasi noon, naengkanto daw ang tatay ko kaya hindi ko alam kung naniniwala ka sa mga ganon. Ganun ba? Oo. Medyo naniniwala naman ako sa engkanto. Saka sa mga baryo talaga na tulad nito, posibleng meron talaga nun. Napanatag ang loob ko na naniniwala naman kahit paano sa akin si Leo. Pagkatapos noon, ay kinuwento ko na sa kanya ng tuluyan kung ano ba talaga ang pinag-awayan namin ni Sandra. Dumaan ang mga araw at lagi na nga kami magkasama ni Leo.
Hindi ko pa rin pinapansin si Sandra noon dahil may tampo pa ako sa kanya. Ang importante lang sa akin noon ay basta magiging masaya ako sa piling ni Leo. Nay, may gusto pala ako itanong sa'yo tungkol kay Leo. Kung pwede ka lang naman maabala ngayon. Oo naman. Tungkol saan ang itatanong mo? Kasi bala ko nang sagutin si Leo mamaya kapag nagkita kami. Yun kung payag po kayo. O diba, sinabi ko naman sa'yo na payag na ako sa kung ano man ang maging desisyon mo sa relasyon ninyo ni Leo. Oo anak, ayos lang sa akin. Maraming salamat po, Nanay Wilma. Hindi niyo po alam kung gaano kahalaga nito sa akin. Dahil sa basbas ni Nanay Wilma, ay nakipagkita na ako kay Leo. Wala pa akong sinasabi sa kanya pero niyakap ko na siya agad. Ikinagulat naman niya yun. Oh, para sa naman yung yakap na yun? Nako, huwag mong sabihin na sinasagot mo na ako. Paano kung oo? Anong gagawin mo? Eddie, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Teka, totoo nga. Tayo na talaga? Oo, tayo na. Ang kulit mo kasi kaya sinasagot na kita. Hindi maitago ni Leo ngiti sa kanyang labi nung mga oras na yon. Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Pinakwento niya sa akin kung paano daw ako umabot sa ganong desisyon. Sigurado ka na ba dyan? Ano bang sabi ni Nanay Wilma? Pumayag na ba siya sa desisyon mong yan? Oo naman. Bago ko nakipagkita sa'yo, siniguro ko muna kay Nanay Wilma na pumapayag din siya rito. Wala ka naman dapat ipag-alala pa. Ayos ng lahat. Buti naman, mahal ko. Masayang masaya ako na tayo na. Natigilan ako sa narinig ko. Bigla akong napangiti. Ngayon lang na may tumawag sa akin ng ganun. Dahil lagi namang hindi natutuloy ang mga manliligaw ko. Mahal ko? Magandang tawag yun Yun na ba ang tawagan nating dalawa, ha? Kung okay lang sa'yo. Maganda naman sa pandinig, hindi ba? Oo, sige. Yun na magiging tawagan natin simula ngayon. Ang saya-saya ko ng mga oras na yon. Kung pwede nga lang hilingin sa Diyos na itigil ang oras na yon ay gagawin ko. Isa kasi yun sa mga masasayang pangyayari sa buhay ko. Dumaan ang mga buwan na maayos naman ang pagsasama namin ni Leo. Kaya lang, napansin kong may kakaiba sa kinikilos niya. Hindi ko masabi kung ano yun, pero may kakaiba talaga. O anak, matagal ko nang hindi nakikita si Leo dito sa bahay natin May problema ba kayong dalawa? Nanay, wala naman po. Hindi ko nga rin po alam kung bakit hindi na siya pumupunta dito sa atin Wala naman po siyang sinabi sa akin na magiging busy siya. Aba, dapat malaman mo kung maayos kayo o hindi na. Dahil mahirap yan. Kung pumunta ka kaya ron sa mansyon niya, sigurado naman ako na haharapin ka nun kapag nandun ka na. Opo, Nanay Wilma. Yan po talaga ang bala kong gawin. Aalis po ako mamaya Pupuntahan ko po siya. O sige anak, sana maayos niyo yan ni Leo. Nung pumunta ako sa mansyon, ay walang humarap sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Parang dinudurog ang puso ko. Bakit naman siya ganun? Kung kailan maayos na ang lahat, ay ganun pa siya. Paalis na sana ako ng mansyon noon nang may bigla akong napansin sa may bintana. Kilala ko ang babaeng yun, si Sandra. May hinahain siya sa mesa. Nagulat ako nang makita kong hinawakan siya sa bewang ni Leo at biglang hinalikan sa pisngi.
Inalampag ko noon ang pinto ng mansyon. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila sa akin. Agad naman binuksan ni Leo yun. Gulat na gulat siya sa presensya ko. Trisha, anong ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yo, pupuntahan na lang kita sa inyo. Dahil may naasikaso ko, di ba? Ano naman inaasikaso mo? Yung babae ba na yan? Oo, Leo. Nakita ko na. Hindi mo na maitatago pa na kasama mo sa mansyon si Sandra. Trisha, hindi. Mali ka nang nakita. Hindi si Sandra yon. Isa pa, hindi kita niloloko. Mahal na mahal kita. Biglang lumabas ng kusina si Sandra. Kaya lalong naging magulo ang lahat. Gusto ko nang umiyak noon pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi nila pwedeng makita na mahina ako. Baby, pinagluto na kita ng minudo oh. Tikman mo. Tiyak na. Natigilan si Sandra dahil nakita niya ako. Akmang aalis siya at babalik muli sa kusina, pero nilapitan ko siya at sinabunutan. Ang kapal ng mukha mo! Alam mo si Leo na lang ang meron ako, di ba? Bakit tinagaw mo pa rin siya sa akin? Nananahimik na ako. Ang dami mo ng lalaki, di ba? Bakit siyang pinili mo? Talagang makapal ang mukha ko. Ginawa ko talagang lahat ng to para makaganti ako sa'yo. Masakit, di ba? Iyan ang ganti ko sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Sakit? Kailan naman kita sinaktan? Grabe nga kitang mahalin. Simula bata pa lang tayo, ikaw nang bida. Tapos sasabihin mo ngayon sinaktan kita? Sinaktan mo ako pero hindi mo alam. Ikaw nga ang dahilan kung bakit malakas ang loob ko ngayon. Dahil kung hindi, talo mo na naman ako. Lagi ka kasing bida. Bait-baitan ka kasi. Aktong sasabunutan niya ako pero pinigilan siya ni Leo. Hindi ko alam kung magagalit ako sa kanya o magpapasalamat. Dahil pinigilan niya si Sandra, nasaktan ako. Umuwi ako nun sa bahay. Iyak ako ng iyak. Pero hindi ko yun pinakita kay Nanay Wilma. Ayoko kasi mag-alala siya sa akin. Mas mabuti ng sarilinin ko na lang lahat sa ngayon. Dumaan ang mga araw. Wala pa rin akong balita kina Sandra at Leo. At saka, hindi pa rin alam ni Nanay Wilma na wala na kami ni Leo. Naglilinis ako ng bahay noon nang biglang pumasok si Sandra sa loob. Oh, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na makikipagbati ka na sa akin. Sorry pero hindi yun mangyayari sa ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi nagsasalita si Sandra noon. Nakatingin lang siya sa paligid. Para bang may hinahanap. Ang itsura din niya ng mga panahon na yon ay kakaiba. Lumapit na ako sa kanya para magtanong. Sandra, ayos ka lang ba? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Hindi niya ako pinansin. Pumunta siya sa sala kung saan ako naglilinis at binato niya lahat ng gamit doon. Gulat na gulat ako kaya pinigilan ko siya. Sandra, alam kong galit ka sa akin, pero aabot ba talaga tayo sa ganito? Hindi naman ganun kalala ang away natin para gawin mo to. Nagulat ako na pati ang mga mesa ay sinira rin niya. Napuno na ako ng takot noon dahil alam kong may kakaiba na sa kaibigan ko. Pagkatapos niyang sirain ang mga gamit sa bahay, ay umalis na siya na parang wala lang. Gusto ko sana siyang sundan ng mga panahon na yon, pero hindi ko magawa dahil takot na takot ako. Trisha! Ano ba tong nangyari sa bahay natin? Kanina naman ayos na ayos ang mga gamit dito ah. Nanay Wilma, sinira po ni Sandra mga gamit natin. Hindi ko pa alam pero hindi po si Sandra nakita ko kanina. Sinasapian po yata siya ng kung ano. Sinasapian? Naku, baka naman palabas lang niya yun. Kahit gabi na, pupuntahan ko ang babaeng yun. Maghaharap kami. Nay, wag po muna ngayon.
May pakiramdam po talaga ako na kakaiba sa kanya. Titignan ko po bukas kung makakausap ko siya na maayos. Dahil sa inis, ay hinayaan na lang ako ni Nanay Wilma. Humiga na siya sa kama at natulog na. Habang ako ay hindi makatulog dahil iniisip ko ang nangyari kanina. Kinabukasan pagkaalis ni Nanay Wilma, ay agad akong pumunta sa bahay nila Sandra. Buong tapang kong ginawa yon. Kahit na alam kong pwede niya akong saktan kung sakali man na sinapian nga talaga siya. Kumatok ako noon sa pinto ng bahay niya. Hindi niya agad yun binuksan. Ilang minuto pa akong naghintay sa labas. Nang buksan niya ang pinto ay nagulat ako. Isang malungkot at tila pagod na Sandra ang sumalubong sa akin. Huwag ka lalapit sa akin. Baka masaktan kita, Trisha. Hindi ko alam kung sasapi pa siya sa akin. Sasapi? Sino? Ha? Tama ba yung hinala ko na may sumasapi sa'yo? Oo, may sumasapi sa akin. Isang engkanto. Si Leo. Siya ang sumasapi sa akin. Hindi ko alam basta isang gabi nakita ko siya nagpalit ng anyo. Simula nun ay lagi niyang ginagamit ang katawan ko para sapian. Nang marinig ko yon, ay natigilan ako. Si Leo, ang lalaking minahal ko, ay isang engkanto. Paano? Paano nangyari na naloko niya kami ni Sandra? Pinakalma ko noon si Sandra. Hinayaan kong ikwento niya sa akin lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi niya sa akin na umamin si Leo sa kanya na ginamit lang siya nito para makuha ko. Gusto raw ng engkanto na yon na maging asawa ko. Sorry, Trisha. Hindi ko naman akalain na ganun pala siya. Kung hindi ko yung pinakilala sa'yo, wala sana tayong problema ngayon. Ano ka ba, Sandra? Huwag mo nga isipin yan. Magiging maayos din ang lahat. Hihingi tayo ng tulong kay Nanay Wilma kung kinakailangan para mapuksa natin ang engkanto na yan. Ha? Talaga? Hindi ka na ba galit sa akin? Nasaktan pa rin kita, di ba? Oo, tama. Nasaktan mo nga ako. Pero hindi ko naman ipagpapalit kahit kaninong pagkakaibigan nating dalawa. Lalo na kung sa engkanto lang, no? Mabuti pa, humingi ka na ng tulong sa Nanay Wilma. Dahil palagay ko, sasapi na naman sa akin ang engkanto na yun. Oo, sige. Ipapatawag ko si Cadensio sa kanya para tumulong sa atin. Kung ano man ang mangyari, lagi mong tatandaan, Sandra, na mahal kita, ha? Mahal na mahal din kita, Trisha. Pasensya na talaga sa lahat ng ginawa kong kapalpakan sa'yo. Pagbalik ko sa bahay, ay agad kong sinabi kay Nanay Wilma ang nangyari kay Sandra. Noong una, ay hindi naniwala sa akin si Nanay Wilma dahil baka raw ginawa lang yun ni Sandra para angkinin si Leo. Naku, baka naman may gusto siya kay Leo. Kaya ganun ang sinabi niya sa'yo. Kilala mo naman niyang kaibigan mo eh. Gagawin ang lahat, makuha lang ang gusto. Hindi naman ganun ang sitwasyon ngayon, Nanay Wilma. Sobrang kailangan talaga ng tulong ni Sandra. Kung makikita mo siya ngayon, ibang-iba talaga siya sa dating Sandra. Sigurado ka ba dyan, anak? Opo, Nanay. May tiwala naman po kayo sa akin, hindi ba? Sigurado po ako. Kailangan talaga ni Sandra ngayon ng tulong natin. Ipatawag niyo na po si Cadensio. Oh, sige. Sige, ipapatawag ko na si Cadensio. Pumunta na nga kami sa bahay ni Sandra. Kasama ko si Nanay Wilma at Cadensio. Gulat na gulat naman kami dahil pagpasok namin sa loob, ay gulong-gulo ang bahay ni Sandra. Nakita lang namin si Sandra sa loob ng kanyang kwarto. Hinang-hina na. Nandito na kami, Sandra. Tutulungan ka namin ni Cadensio. Kumapit ka lang, ha? At talagang nagdala ka pa ng albularyo. Anong akala mo? Madadaan mo ko sa ganyan? Malakas ako, Tricia.
Hindi ako mapapabagsak niyan. Tumigil ka na! Leo, o kung sino mang engkanto. Hayaan mo na ang kaibigan ko. Cadensyo, pakibilisan po. Ligtas niyo na ang kaibigan ko. Trisha, ayos sa akin ang lahat. Kung ito talagang mangyayari sa akin, tanggap ko na. Bayad na rin siguro ito sa mga kasalanan kong nagawa sa'yo. Hindi ka pwedeng mawala. Gagawin ko ang lahat para mawala sa katawan mo ang engkanto na yan. At kung ano man ang nangyari sa pagkakaibigan natin, wala yun sa akin. Doon na tumulo ang luha ko. Hindi ko maisip na sa ganung paraan ay mawawala ang kaibigan ko. Kahit maarte yan, mabuti ang puso niya. Hindi niya dapat nararanasan ito. Talaga ba? Kaya mo bang tulungan ng babaeng sumira sa'yo? Konting oras na lang. Kapag napasakin ang katawan ni Sandra, isusunod naman kita. Walang mapapasayo, Leo, dahil isa kang engkanto. Matatapos na yung kahibangan mo. Ginawa na ni Cadensyo ang lahat para mabawi na namin si Sandra sa engkanto. Mabuti na lang at nagawan pa namin ang paraan yun. Nabawi namin si Sandra kay Leo. Makalipas ang ilang minuto, ay naging maayos na ang kalagayan ni Sandra. Agad ko siyang nilapitan dahil sobrang hina na ng katawan niya. Malakas kasi talaga si Leo at masyado nitong inabuso ang pagsapi sa katawan ni Sandra. Binigyan ko siya ng tubig. Ano, Sandra? Ayos ka na ba? Ito, tubig. Uminom ka muna. Pag-inom niya ng tubig, ay niyakap niya ako bigla. Iyak siya ng iyak noon sa akin. Para bang nawawalang bata. Hala ko, mawawala na ako. Maraming salamat dahil niligtas mo ako, Trisha. Sa dami ng kasalanan ko sa'yo, hindi ko akalain na tutulungan mo pa ako. Ano ka ba? Sa dami na nangyari sa atin simula nung bata pa tayo, sa tingin mo iiwan pa kita? Oo, nagtampo ako sa'yo noon pero hindi ko ipagpapalit sa kahit sinong lalaki ang pagkakaibigan natin. Tandaan mo yan, ha? Lalong humigpit ang yakap sa akin ni Sandra. Binigyan muna ni Cadensyo si Sandra ng pangontra sa engkanto. Pagkatapos ay umalis na rin ito. Pagkatapos noon, ay lumapit naman sa amin si Nanay Wilma. Niyakap niya kami ng mahigpit. Pagkatapos ay kinausap niya ng masinsinan si Sandra. Yan kasi, wag puro gwapo ang hanap ha. Ayaw ko lang mapahamak kayo ng anak ko. Ipangako niyo sa akin na hindi na mangyayari ito. Opo, hindi na ito mangyayari. Pasensya na po sa gulo na dinala ko sa inyo. Ako naman po kasi yung may kasalanan nito. Kung hindi ko naman kasi pinakilala sa anak niyo si Leo, walang mangyayaring ganito. Kikilalanin na talaga natin kung sino ang mga lalaking papasok sa buhay natin. Ayaw ko na ng mayaman, nagiging engkanto. Tama, bubusisiin na natin kung sino man ang manligaw sa inyong dalawa. Inyong dalawa? Ano pong ibig niyong sabihin? Mukha kasing matatagalan pa bago maayos ang bahay mo. Kaya yayayain sana kita na doon ka muna sa amin tumira. At saka, mag-isa ka lang dito, hindi ba? Hindi ka ligtas dito. Dahil sa narinig ko mula kay Nanay Wilma, ay agad ko siyang niyakap. Talagang ang nagbago na ang nanay ko. Sobrang bait na niya sa amin. Talaga ba, Nay? Sa atin natitira si Sandra? Oo, ayaw mo ba? May isa pa namang kwarto sa bahay, hindi ba? Medyo aayusin lang din natin yon dahil sinira din ni Sandra ang bahay natin. Dahil sa naging desisyon ni Nanay Wilma,
ay nakita ko na lang na umiiyak habang nakangiti si Sandra. Niyakap niya pagkatapos si Nanay Wilma. Pasensya na po, Nanay Wilma. Hindi naman po ako yun. Yung engkanto po. Simula ngayon, anak na rin kita ha. Pasensya ka na sa akin kung hinusgahan kita noong una. Hindi naman po kita masisisi. Puro kasi ako paganda dati. Ang dami ko ring arte sa buhay kaya naiintindihan ko po kung ayaw niyo sa akin nun. Ayaw ko rin naman po sa inyo. Anong sinabi mo? Aba, kung gano'n ay hindi na kita aampunin. Ay, joke lang po yun. Ang sabi ko, gusto ko po kayo maging nanay. Natawa naman ako sa biruan nilang yon. Pagkatapos ng lahat ng pangyayari, ay tinulungan ko na si Sandra sa gamit niya. Si Nanay Wilma naman ay nagpatulong sa mga kapitbahay namin na ayusin ang bahay namin. Pagdating namin ni Sandra sa bahay, ay amoy na amoy namin ang nilulutong sinigang ni Nanay Wilma. Kaya mabilis kaming pumunta sa kusina para mangulit sa kanya. Nanay, naku, amoy na amoy po namin ni Sandra ang niluluto niyong sinigang. Sigurado po ako na masarap yan. Oo naman. Espesyal yan dahil nandito na ang pinakamagandang anak ni Nanay Wilma. Aba, talagang pinaghandaan ni Nanay Wilma ang pagdating mo. Ikaw na talaga. Nako, panay naman kayo bola sa akin. Sige na, kumain na tayo. At masamang pinaghihintay ang pagkain. Sige, Nay. Kumain na kayo ni Trisha dyan. Aayusin ko muna ang gamit ko sa loob ng kwarto. Sige anak. O Trisha, kumain ka na. Masarap ang niluto kong ito. Sobrang asim. Diba yun ang paborito mo? Bigla na lang ako napangiti sa sinabing yun ni Nanay Wilma. Hindi ko akalain na natatandaan pa niya na gustong-gusto ko ang maasim na sinigang. Siguro nga ay mahal niya ako. Kaya lang ay hindi niya maipakita noon. Pagkaayos ng gamit ni Sandra, ay kumain na rin siya. Katulad ko, sarap na sarap din siya sa luto ni Nanay Wilma. Kitang-kita ko yun dahil agad niyang naubos yung nasa plato niya. Hindi ako nambobola, Nanay Wilma. Kitang-kita mo naman na ubos ko kagad yung nasa plato ko, di ba? Sobrang sarap talaga. Lagi ko kasi inuulam nun. Galing sa karinderya mula sa bayan. Kaya hindi ako nakakakain ng mga ganito. Paminsan-minsan naman binibigyan kita, di ba? Saka, madalas namang ulam namin ay isda. Akala ko kasi sawa ka na kaya minsan hindi na kita binibigyan. Yun na nga. Buti na lang din ay binibigyan mo ko sa tuwing nagluluto si Nanay Wilma. Hindi ko man sinasabi pero aminado akong masarap siya magluto noon pa man. Dahil sinabi niyo namang masarap ako magluto. Lagi ko na kayong paglulutuan na dalawa. Hindi na rin puro isda ang bibilhin ko. Magdadagdag na ako ng karne kapag namalengke kami ng mga kumare ko. Yun ang gusto ko. Lagi ko nang matitikman ang luto niyo, Nanay Wilma. Sobrang saya namin ni Sandra dahil sa sinabing yun ni Nanay Wilma. Habang tinitignan ko nga sila noon, ay hindi mawala ang ngiti sa aking mga labi. Hindi ko kasi akalain na darating ang araw na ito na ang dalawa sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko ay masayang nag-uusap. Pagkaraan ng 2 linggo, ay niyaya ko ni Sandra sa ilog. Maliligo raw kami pero bago ko pumayag ay kinausap ko muna siya. May takot na kasi ako sa mga lalaking makakasalamuha namin sa ilog. Hindi ba delikado pa? Katatapos lang natin dun sa engkanto. Baka kung ano naman ang kasunod nun. Natawa naman sa akin si Sandra. Umupo siya sa tabi ko at tinignan ako ng diretso sa aking mga mata. Natawa naman sa akin si Sandra. Umupo siya sa tabi ko at tinignan ako ng diretso sa mga mata.
Hindi na kita ipapakilala sa kung sino. Hayaan na kitang ikaw maghanap ng lalaking para sa'yo. Dahil kasi sa nangyari, natutunan ko na hindi dapat pahunahan ng tao. Kapag handa ka ng magmahal ulit, nakasuporta lang ako sa'yo. Talaga? Hindi mo na ako kukulitin tungkol sa mga lalaking kabaryo natin? Oo, no? Hindi na. Saka, kaya lang naman kita gustong isama ngayon kasi ipapakilala ko ng lalaking napili kong makasama habang buhay. Sure ako, hindi na to engkanto. Lalaking makakasama habang buhay? Sino naman yan? Si Chano. Sinagot ko na siya nung nakaraan. Alam mo, pagkatapos nung nangyari sa akin, natakot na baka mawala ako na hindi man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Kaya nung nakaligtas ako, sinagot ko na siya. Paano naman si Tomas? Diba, nanliligaw din yun sa'yo? Tanggap naman niya hanggang magkaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya eh. Sa katunayan yan, magkaibigan sila ngayon ni Chano. Dahil sa nalaman ko, ay hindi ko napigilan umiyak. Hindi dahil sa inggit ako o anuman. Pero dahil masaya ako para kay Sandra, nahanap na niyang pagmamahal na para sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya, pagkatapos ay kinausap siya ulit. Masaya ako para sa'yo. Mabuti yan, nahanap mo ng lalaki para sa'yo. Ang importante naman kasi sa akin yung masaya ka. Alam ko, kaya nga magpapaalam sana ako sa inyo ni Nanay Wilma. Ha? Ano ipagpapaalam mo? Gusto na kasi ni Chano na tumira kami sa iisang bahay. Hindi pa naman ako nasagot dahil syempre, ayokong pangunahan kayo ni Nanay Wilma. Pero kung papayagan nyo lang naman ako, no? Kung gusto nyo pa na dito ako tumira, ayos lang naman sa akin. Talaga palang desidido na si Chano sa relasyon nyo. Alam mo naman kung anong sagot ko dyan, di ba? Kung saan ka masaya, doon din ako. Kaya lang, baka ayaw pa ni Nanay Wilma. Mahihintay mo ba muna ang sagot niya? Oo naman. Madali lang naman sabihin yun kay Chano eh. Tsaka, kung ano man ang magiging desisyon ni Nanay Wilma, buong puso ko namang tatanggapin. Pamilya ko na kayo eh. Salamat sa pagturing mo sa amin bilang pamilya, Sandra. Ano ka ba? Ako nga dapat na magpasalamat dahil tinanggap niyo ako mag-ina sa buhay niyo. Kahit puro kalokohan na ang ginawa ko. Hindi na ako nagsalita noon. Niyakap ko na lang siya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay pumunta na kami sa ilog para kitain si Chano. Nangako rin kami sa isa't isa na hindi na kami mabubuhay sa inggit o galit. Puro pagmamahal at pagtanggap na lang ang gagawin namin dahil yun ang dapat.